the Chinese PLA Air Force or aircraft have invaded into the Japanese territorial air. And also on the 30th of August, the China PLA had the Navy, the surveyor had the ship, and has cruised in our territorial waters. I have explained this, and we have shared very strong concern over... Dalawa mga utol, dalawang pangyayari. Isa noong August 26, yung kanilang spy aircraft pumasok sa airspace, territorial airspace mismo ng Japan. And yung pangalawa, August 30th, yung naman nila, barko naman nila ang pumasok sa teritoryo ng Japan. Pwede nang bakbakan ng Japan yun, sa totoo lang, no? Iniisip lang siguro nitong Japan yung mga pag-uusap na nangyayari in between Japan and China. Pero may dispute to, mga utol, sa mga hindi nakakaalam. Kung hindi ako nagkakamali, yung Senkaku Island, no, na hanggang ngayon, pinag-uusapan pa o pinagtatalunan pa. Pero ito po ay nasa teritoryo ng Japan na siya ring inaangkin naman ng China. Anin ko pa sa kanila, yung pwesto ng Japan at China talaga magkalapit. Okay? So yung waters between them, talagang pwede talaga magkaroon sila ng dispute. Kagaya natin sa Malaysia, 'di ba, sa Indonesia, magkakalapit tayo eh. Okay? Yung tayo sa Pilipinas, sa China, napakalayo nung inaangkin nila no? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa totoo lang naman mga utol, hindi na bago itong mga ganitong move o taktika nitong China. Dahil, ayan mga utol, makikita nyo, spy aircraft at barko ng China pumasok sa Japan. Fighter jets ng Japan umaksyon. Okay? Kung naalala ninyo sa mga nakapanood na, minsan pumasok ang isang barko, ilang barko ng China sa katubigan na sakop ng teritoryo ng Japan, talagang binangga-bangga nila mga utol. Anyway, alam naman natin na kinakatakutan rin medyo ilag ang China sa Japan pagdating sa puwersa kahit napakalit nitong bansang ito. Okay, at itong Japan ay kaalyado natin, okay? Mula to kay Ariel TV, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na, alamin na natin itong pagpasok ng mga spy na to ng China. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, military aircraft at barkong pandigma ng China pinasok ang teritoryo ng Japan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video, bansa. At syempre, as usual mga utol, i-check natin yung legitimacy nito, yung mga report tungkol dito Ang Japan nagpahayag ng strong concern and protest noong Sabado matapos ang isang Chinese naval ship na pumasok sa kanilang teritoryo. Ilang araw pagkatapos inakusahan ng Japan ang China ng pagpapadala ng isang military aircraft sa Japanese airspace, isang sasakyang pandagat ng China ang nakitang pumasok sa teritoryo ng Japan malapit sa katimugang isla ng Kitchenuerabo bandang alas 6 ng umaga ng Sabado, at lumabas sa timog kanluran ng isla ng Yakushima halos 2 oras pagkaraan, sinabi ng Defense Ministry ng Japan. Kasunod ng insidente, ang Foreign Ministry ay nagbigay ng matinding pag-aalala at protesta ng Japan sa embahada ng China sa Tokyo. Ang Japan noong Lunes ay nag-scramble ng mga fighter jets matapos ang 2 minutong paglusob ng Chinese Y-9 surveillance aircraft sa labas ng Danzhou Island sa East China Sea, na binatikos ang China bilang isang seryosong paglabag sa soberanya nito. This is the first time we have confirmed and publicly announced a breach of our airspace by a Chinese military aircraft since we began taking measures against acts violating our airspace. Ayan mga utol mismong parang pahayag na to ng Japanese government. Pero hindi na ito bago, 'di ba? Matatandaan, last year lang yata kung hindi ako nagkakamali, yung Chinese spy balloon na hinihinala na pumasok sa airspace ng US. Pero hindi ito nagtagumpay dahil ito'y binaril o pinabagsak ng United States of America. At napakarami na ring mga reports na nagtangka talaga silang i-hack ang system ng United States of America. Siyempre, patuloy ang magtatangka, lalong-lalo na
sa alam nila yung mga bansa na hindi nila kasangga. Okay, so this time Japan naman, pero talaga yung US talagang alam natin kahit pa man hindi nahuhuli o hindi nahuhuli yung karamihan sa ginagawa nila. Alam natin tinatangka ng China na pasukin o iyak ang sistema o ang computer system ng United States of America. So anhin ko pa yung Japan, no? At saka mamaya may problema. Mamaya titingnan natin etong report tungkol dito. Okay, tuloy muna natin to. Space breaches by Chinese military aircrafts is not only a serious violation of Japan's sovereignty, but it also threatens our security, which is utterly unacceptable. Did you discuss China's recent military incursions into Japanese airspace and territorial waters late last month? And what's your joint message to China on this conduct? Well, I might lead if that's all right, Minoru. We did speak about the recent incursions by the PLA into Japanese sovereign territory, and we certainly expressed our support for Japan's sovereignty in that moment, and it really underlined our shared commitment to asserting the rules-based order in the Indo-Pacific, in our neighbourhood. Gumagawa talaga ng problema China, mga utol, no? Kasi pag nagkamali talaga to, etong China, magkamali lang ng isa, talagang gera yan. Kawawa rin talaga sila. Okay, may laban sila. Pero durog yan sa, di ba? Napakaraming magkakaalyado nito. Huwag na nating isama yung United Nations, yung NATO. Sa US pa lang kumbaga basta kawawa yan yung China kapag ginera ng US at hindi lamang naman US makakalaban nila, yung buong NATO, North Atlantic Treaty Organization, no? Talaga tingnan muna natin to report tungkol dito, mga utol. Ano nakalagay? Japan says Chinese spy plane violated its airspace. So ano kaya tugon ng China dito, no? Japan has accused a Chinese spy plane of breaching its airspace in what would be the first known instance of such a direct violation. Okay? Japan scrambled fighter jets after a Y-9 surveillance plane violated the territorial airspace of Danjo Island for about 2 minutes. Okay? So 2 minuto na pumasok talaga sa airspace ng Japan etong Chinese airplane. Okay? Spy aircraft rather. Tuloy na muna natin. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Gumagawa talaga sila ng problema, no? Ba't nila kailangan gawin yan? So mag-spy sila kung ano mang, di ba, impormasyon na makakakalap nila. Pero alam nila yung posibleng maging resulta nitong mga ginagawa nilang ganyan. Okay? Pwede sila barilin yan. May karapatan ang sino man na pasukin yung teritoryo mo tapos walang paalam, unauthorized, pwede yung pasabugin na yan. Kung pinasabog sila ng Japan. Diba? So much of what both of our defence forces are doing is ensuring that what we understand as the rules-based orders, concepts like freedom of navigation, the UN Convention on the Law of the Sea, but also countries' territorial integrity, are upheld and maintained. And we see a huge part of our cooperation going forward as being asserting that rules-based order and sending a very clear message that that is what both Japan and Australia stand for, but to be frank, not just Australia and Japan, the countries of the region and indeed the world want to be in a world where disputes are resolved not by power and might, but by reference to international law. Consultations this time. In the topic of regional developments, we have discussed on China. From my part, as a recent example, on the 26th of August, the Chinese PLA Air Force aircraft have invaded into the Japanese territorial air. And also on the 30th of August, the China PLA had the Navy, the surveyor had the ship, and has cruised in our territorial waters. I have explained this, and we have shared very strong concern over... Dalawa mga utol, dalawang pangyayari.
Isa nung August 26, yung kanilang spy aircraft pumasok sa airspace, territorial airspace mismo ng Japan. And yung pangalawa, August 30th, yung naman nila, barko naman nila ang pumasok sa teritoryo ng Japan. Pwede nang bakbakan ng Japan yun, sa totoo lang, no? Iniisip lang siguro nitong Japan yung mga pag-uusap na nangyayari in between Japan and China. Pero may dispute to, mga utol, sa mga hindi nakakaalam. Kung hindi ako nagkakamali, yung Senkaku Island, no, na hanggang ngayon pinag-uusapan pa o pinagtatalunan pa, pero ito po ay nasa teritoryo ng Japan na siya ring inaangkin naman ng China. Anin ko pa sa kanila, yung pwesto ng Japan at China talaga magkalapit. Okay? So yung waters between them, talagang pwede talaga magkaroon sila ng dispute. Kagaya natin sa Malaysia, 'di ba, sa Indonesia, magkakalapit tayo eh. Okay? Yun tayo sa Pilipinas, sa Japan, sa China. Napakalayo nung inaangkin nila no? Yun lang yun eh. Yung sa Senkaku Island may intindihan ko pa eh. Kasi magkalapit sila ng mga bansa nila. Pwede talagang magkaroon sila ng problema sa teritoryo sa tubig. Doon sa katubigan. Pero sa atin, napakalayo ng mainland China. Diba? Kaya, diba? Wala talagang wala talagang, kumbaga, kung pag-uusapan yung tinakda ng international law, talagang literal, lumalabag o hindi pinapansin itong China yung mga ganyang bagay. Sila lang naman yung ganyan di ba? O isa sila sa mga ganyan, pero bilang sa mga bansa, ang ganyang kagaya nila. O ano masasabi nyo? Paki-comment na lang, tuloy na muna natin. For these incidents. And for East China Sea and South China Sea, any attempts to unilaterally change the status quo by force or by coercion, we have put forward our strong the opposition against that. Ang Japan at Australia ay nagpahayag ng seryosong pag-aalala sa pagpapalakas ng China sa mga mapanganib at mapilit na aktibidad patungo sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pahayag ay inilabas pagkatapos ng 2+2 ministerial meeting sa pagitan ng Australian Foreign Minister Penny Wong, Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko, Australian Defense Minister at Deputy Prime Minister Richard Marles, at ng kanyang counterpart Japanese Defense Minister na si Kahara Minoru sa Victoria, Australia noong 5 ng Setyembre. Inulit ng mga ministro ang kahalagahan ng kalayaan sa pag-navigate at overflight at ang mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan, at muling iginiit na ang 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award ay pinalat legal na may bisa sa dalawang partido. Sa panahon ng pagpupulong, ang dalawang estado ay sumang-ayon na palawakin ang pakikipagtulungan sa seguridad, upang isama ang lahat ng mga tool ng statecraft upang makatulong na maiwasan ang hidwaan at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific. Pagkatapos ay kinumpirma nila ang patuloy na suporta sa Philippine Coast Guard, bilang bahagi ng kanilang mas malawak na pagsisikap na pahusayin ang civil maritime cooperation sa mga kasosyo sa rehiyon. Isipin nyo ang mga utol Isipin nyo, yung mga bansa na yan, yung Australia, yung Japan, yung US, at iba pa, na pumupunta rito, ay nagpapakita ng suporta sa Pilipinas. Kasi gusto nilang panatilihin. Okay? O i-upheld yung itinakda ng international law pag-usapin ay dyan sa katubigan. Okay, may freedom of navigation. Pwede yun. Pero yun ay yung mga nakatakdang batas ay nilalabag po ng China. Kabaliktaran sa kanilang sinasabi na sila'y sumusunod o tumutupad sa batas at kanilang pinapractice lamang kanilang sovereign rights. O kailang sovereignty. Pero sa totoo lang, wala silang sovereign rights doon sa mga inaagaw nilang teritoryo sa atin. So kaya na rin, itong mga bansa na to ay kampi sa atin sa Pilipinas. Okay? So yun yung malinaw. Tuloy na muna natin. Niniwala ang Armed Forces of the Philippines na walang intensyon ang China na sakupin ang Palawan o buong Pilipinas, sa kabila ng malaking bilang ng barko ng China na monitor sa West Philippine Sea sa mga nakalipas na linggo. Sa huling bilang, 203 samet-saring barko ng China ang namonitor sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Grabe, Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang intensyon ng Chinese Communist Party ay makontrol ang malaking bahagi ng South China Sea dahil mahalaga ito sa kanilang komersyo at kalakalan. Yun totoo. Yun talaga totoo. Makontrol nila yung halos kabuuan ng South China Sea. Okay, dahil napakalaking bagay nito
sa world trade. Okay? Mga utol. So nasabi ko na yun ilang beses, so ulitin ko lamang, ito pong South China Sea, ruta ng mga barkong pangkalakal. 30%, more or less 30% ng mga barkong pangkalakal sa buong mundo ay dyan po dumadaan. So imagine kung makokontrol ito ng China. And bukod doon, napakarami, kumpirmado, napakaraming natural gas and oil deposits na nag-aantay ma-explore dyan sa ilalim ng South China Sea. Anyway, syempre may mga kasunod pang plano yan. Pag nakuha nila talaga yung gusto nila itong China, aantayin pa ba natin yun? Yun ang palagay ko, kaya hindi rin mapapayagan ng United States of America. Lalakas ng China pag nakontrol nila yan. Yun ang dahilan kung bakit sila nandyan. Yun yung dahilan kung bakit pinipilit nilang kuwain yung control ng buong South China Sea. Okay mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat sa iyo, Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.